Gamit ang advanced technologies, marami na ang kayang gawin ng tao. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin kaya ng tao na gumawa ng dugo mula sa laboratorio. Ngayong araw, pag-uusapan natin ng mahalagang bagay na dapat nating malaman tungkol sa blood donation. Kasama natin si Mr. Hansel Santones, ang head ng donor recruitment mula sa Philippine Red Cross. Good morning, Sir Hans. Welcome po sa Good Morning. Good morning, Sir Josh at sa lahat ng nanonood. And please greet our viewers po. Yes po, good morning po everyone. Salamat po sa panonood at salamat po for giving us the opportunity to speak for the blood services. Sir Hans, para po sa kaalaman ng ating mga kasambahay, ano po ba yung mga cases na ang isang pasyente ay nangangailangan ng blood transfusion? Actually, sir, marami talagang cases na nangangailangan ng blood transfusion. For example, yung mga cancer patients, yung mga dengue patients, especially yung mga accidents, vehicular accidents, mga surgeries, very important po. But basically, life and death situation bago ibigay yung blood. So, nag-take muna tayo ng iba't ibang mga steps, pero ang last resort talaga is transfusion. So, yun, tuloy-tuloy po ang need ng blood natin sa buong Pilipinas. Mayroon po ba tayong data kung gaano karami daily or in a span of a year, gaano karaming dugo ang usually nagagamit natin? Well, basically, the projection ng WHO, World Health Organization, is that 1% ng total population ng Pilipinas ang dapat nagdo-donate ng dugo kasi yun rin somehow yung demand for blood for the whole Philippines. So, for the Philippines, that's 1.1 million na blood units in a year ang need. So, in every hour, around 130 plus ang demand. So, malaki ang need talaga ng blood here in the Philippines. Ako, marami palang kailangan mag-donate. Pero sa mga gustong mag-donate, sino po ba yung mga eligible na magbigay ng dugo? Ang unang-unang eligibility criteria natin is they must be feeling well and healthy. Kasi kung hindi ka healthy, hindi namin pinopromote na mag-donate ng blood. So, dapat willing ka and healthy ka to save lives through voluntary blood donation. So, yun lang ang unang requirement namin po. Pero usually, yung mga iba kasi marami yung kakilala na nagdo-donate ng dugo, kailangan tinitimbang sila. Hindi pwede yung mga underweight. Yes. Bakit po kaya ganun? Yung mga medyo magagaan hindi pinapayagan? Actually po, yun po ang set ng ng Department of Health na meron talaga tayong minimum weight requirements sa 50 kilos. 50. Meron tayong minimum pero wala po tayong overweight. Kaya nga, So kahit sino po mag-donate, basta at least mga 50 kilos or 110 pounds po, pwede po kayo mag-donate ng dugo. Tsaka minsan hindi din pinapayagan kapag hindi kumpleto yung tulog. Sleep, yes po. Kahit na sinasabi nila, ini-interview po kasi ng mga doktor natin. Kamusta, nakatulog po ba kayo ng maayos? Pagka kunyari, konti lang ang tulog, hindi na-defer po sila. Yes, na-defer for blood donation. Kasi the priority po natin in the blood donation is the safety of our blood donor. So basically, kung puyat sila, baka hindi maganda yung pakiramdam nila during that day. So we would like to have the donation experience na maganda sa ating mga blood donors. So we ensure po na kompleto yung sleep nila, well-rested sila before mag-donate. Baga, both parties. Yes, pati yung nagdo-donate, protektado. Protektado, opo. Naalala ko ako naman po sa experience ko naman, nagpunta ako ng Palawan. Yes. Tapos a few months after, siguro 3 months after nung travel, dapat magdo-donate ako. Yes po. Pero na-defer din po ako. Yes Yung pala dun sa mga lugar like Palawan, Yes po. hindi po pwedeng mag-donate ng dugo. Paano po ba yung mga issues about that? Actually po, for the issue ng Palawan, meron kasi tayong tinatawag na malaria endemic area. And one of the things po na tinitest natin sa dugo ay malaria. So if you have traveled po sa mga far-flung areas ng Palawan or Mindoro, yung may mga cases ng malaria, yun po yung hindi po natin agad pinagdodonate ng blood. Kasi baka hindi natin alam, nakagat tayo ng mosquito na may malaria. So basically, it would affect the safety ng ating blood units. Pero kung mga leisure lang naman, pwede naman po, tinatanggap naman po according sa DOH protocol. Pero ang sabi naman po ng doktor na nag-interview, after 6 months, yes, pwede na mag-donate ng dugo. At pwede pong mag-take ng prophylaxis. Tama po ba? Yes po, may prophylaxis po tayo for malaria. If you're traveling po sa mga far-flung areas na mga mountainous areas. Yes. Yun ang isa sa mga magandang tips para sa ating mga kasambahay. Pero about naman po dun sa mga blood types, kasi very interesting nga na merong mga blood types na tinatawag nilang universal donors. Yes. Ano po ba yung mga klase ng special blood types?
So, meron po tayong tinatawag na mga blood groups. So, meron tayong 4 na blood group sets, type A, type B, type O, and AB. So, every blood type, meron rin yung tinatawag na RH typing po. So, ang type po natin, it's either A positive or A negative. So, ang universal blood donor po natin is type O because they lack something sa blood nila that they can actually give blood mostly sa mga nangangailangan ng blood. But here in the Philippines po kasi, we are type specific. So, basically, if you are a patient in need of type A blood, type A lang talaga ang ita-transfuse. Life and death situation lang po ginagamit yung mga type O as universal donor po. Pero yung O, so universal yung O, may Yes. may negative po. Yes po, lahat po ng blood group natin ay may positive and negative. So usually sa ating mga Filipino, we are positive, Positive eh. A positive. But if you are negative, very very rare yung blood type na to. So less than 1% lang ng total population ang may ganitong blood. And konti lang sa kanila yung eligible na or konti lang yung nakakapag-donate talaga. So that's the very very rare blood type. So kapag ganun po ang system, meron po ang Philippine Red Cross na RH negative registry. Hindi po namin agad sila pinagdodonate ng blood kasi pag nag-donate sila at wala namang nangailangan ng blood, masasayang. So because their blood is rare, mga on-call blood donor po sila. So naka-database po sila para pag may nangailangan, isang tawag lang po, makakapag-donate po sila. Nakakatawa naman. Salamat dun sa mga special blood Yes, na natin na donors. na on-call. On-call. Pero gaano katagal po ba na-store yung mga nadodonate natin? Usually, the shelf life is around 35 days lang po. Pero since mataas yung demand for blood here in the Philippines, after testing, around 2 to 3 days na siserve na po natin yan sa mga pasyente. Nauubos nila. Walang naiimbak. May mga naiimbak, kaya po araw-araw kami nagkakandak ng blood donation activities to ensure that every day may pumapasok na dugo, may tinetest kami na papalitan po. Pero bukod dun sa O negative, ano po ba yung mga usually lesser yung klase ng blood type na meron available? Kasi yung iba, sinasabi mga dugong bughaw, mga medyo rare. Yung mga klase po ng dugo at medyo mahirap kumuha ng mga dugo na tulad. Ano po ba yung mga blood types? Well, unang-una po sa lahat, again, yung RH negative. Basta negative po yung blood Any ninyo. negative. Any negative, very, very rare po yan. But if you are A positive, yung mga type AB natin, medyo rare lang sila. Around 1 to 3% lang yan ng supplies natin. Around 6% siguro. So, konti lang po talaga sila. Ang pinaka-abundant po ay yung type O, next would be type B, and type A, then AB. So, yun po yung pagkakasunod-sunod ng distribution ng mga blood type po here in the Philippines. Ito maganda pala. Yes, so, pero since tuloy-tuloy yung demand for blood, so hindi po tayo masyadong tumututok sa specific blood type. So lahat ng gustong mag-donate ng dugo, pinagdo-donate po natin to ensure na magkaroon po ng sustainability blood supply natin sa Philippine Red Cross. Tama. Kasi inisip na ba, ay marami naman palang O positive, hindi ko na kailangan mag-donate. Opo. Marami din nangangailangan. Tama, sir. Tama. Dugo na yun. Pero ano po ba naman ang benefit? Kasi alam naman natin yung benefit nito sa mabibigyan ng dugo. Yes, Ba't po pala ang sinasabi ang isang blood bag ay 3 tao ang pwedeng mag-benefit? Yes. Paano po ba nag-work yan? Well, basically, if you've donated 450 ml of blood, we separate it into different components. So, nagkakaroon po tayo ng product na packed red blood cells, ng platelet at fresh frozen plasma. So basically, kapag nag-donate po kayo ng dugo, 3 yung matutulungan nyo kasi 3 component po yung nasa-separate namin. So it's very, very good po na nagdo-donate ng dugo kasi kala nila isang buhay lang yung nasasagip. Hindi nila alam 3 agad, automatic yung masasagip nilang buhay once they donated blood po. Kasi hindi ka alam, ang alam natin, salin lang. Yes, Pero yes pwede natin paghiwa-hiwalayin pala Yes yung components ng dugo. Pero sa nagdo-donate naman po, ano naman po yung pwede nilang benefits para sa kanila? Yes po. So, unang-una po sa lahat, ang pinaka-benefit talaga ng blood donation is you get to help save lives. Ito lang po yung donasyon na hindi mag-shell out ng pera. Konting effort lang po, automatically makakapagsagip na agad ng 3 buhay. So, for the donor, according to some studies sa mga journals internationally, kapag regularly ka daw nagdo-donate ng blood,
mas mababa daw yung chances magkaroon ka ng cancer or heart diseases because you release significant amount of iron and you stick to a healthy lifestyle. So, syempre hindi ka naman makakapag-donate kapag hindi healthy ang lifestyle mo. So, yung mga regular blood donors talaga namin, they stick to healthy lifestyle. That's why mababa rin siguro yung chances na magkaroon ng mga diseases. Oo, nababantayan nila para Yes nga po. hindi sila ma-defer. Yes, So, in tama. turn, nagiging healthy tuloy Yes, sila. tama. Pero sa mga gusto po mag-donate, ano naman po yung mga do's and don'ts? Para naman hindi naman masayang yung paghihintay nila after 3 months, di ba? Tama po ba? 3 Yes, months every ang 3 months. period Yes, para makapag-donate. mag-donate So ano naman po yung mga dapat at hindi nila dapat gawin para hindi ma-defer kapag napunta? So, unang-una po sa lahat, dapat on the day of blood donation, you must be feeling well and healthy. Okay. It's a priority for us to ensure yung safety ng blood donation. Wala pong fasting kapag nagdo-donate ng blood kasi kala nila bawal kumain or uminom ng tubig before mag-donate ng blood. You can eat light meals po before donation pero wag po yung matataba or masusugar na pagkain. For example, in breakfast, maggulay lang po tayo. Kunyari, magdo-donate tayo ng lunchtime, mag-breakfast lang tayo ng light before the blood donation. Kung nagtitake po ng antibiotics, please make sure po na sabihin natin yun sa doctor natin during the blood donation so they would know. Sa mga may maintenance drugs po for cholesterol, for blood pressure, kung pasok naman po kayo sa range ng DOH standard and pinayagan po kayo ng doctor, pwede po kayo mag-donate ng dugo. Hindi po automatically kasi ang alam nila kapag may maintenance ka na is bawal ka mag-donate ng blood pero pwede naman po basta papayagan ng doktor. Sa mga may diabetes naman po, basta hindi nag-insulin, pwede pa pong mag-donate ng blood at control yung sugar po nila. So after the blood donation naman po, wag po sana yung mga strenuous activities within 24 hours kasi nagre-recover pa yung body. So for example, after mag-donate, mag-gym ka or mag-i-sports, wag muna po. Hayaan na muna po natin sarili natin mag-recover before mag-i-resume yung mga activities po natin. So basically, very minimal naman po yung preparation at maintenance or yung pag-recover natin sa blood donation. We just inform them na mag-increase sila ng fluid intake after donation. Kaya nagbibigay po kami ng mga juice, water after the donation. Yung mga snacks after May snacks po, tama po. Yan. Wala naman palang restriction. After mag-donate, pwede nang kumain. Pwede po. Pero saan po ba naman pwedeng pumunta ang isang tao kung gusto niyo po niya mag-donate ng dugo? Yes po. The Philippine Red Cross po has 112 blood facilities nationwide. So from Cagayan in the north hanggang po sa south, sa Zamboanga, sa Sulu, meron po kami mga blood facilities. So they can check po the website ng Red Cross sa redcross.org.ph to know po kung ano yung pinakamalapit na blood facilities sa kanila na pwede sila mag-donate. They can also call our hotline po at 143 or 1158 for information sa blood donation po. Same po, kapag magre-request na ng blood, yun din po yung hotline namin. And with that, pwede niyo po bang i-promote naman para sa ating mga kasambahay yung mga social media natin at mga hotlines po natin? I-reiterate lang po natin. Yes. So, tama po ba yung naka-flash sa ating screen, PH Red Cross? Yan po ba ang ating Yes po, Facebook page? Philippine Red Cross page. Sige po, you have Yes the... po, for those of you guys na gusto mag-donate ng blood at would want to know more about the blood donation, you can call our hotline po at 143 or 1158. Check our webpage po at www.redcross.org.ph or the Philippine Red Cross official page po in Facebook. So para ma-update po kayo on the current events po na ginagawang operations ng Philippine Red Cross sa disaster and sa blood donation po. And we hope po makapag-donate po tayo ngayong July because July is Blood Donors Month. So basically, we promote the blood donation campaign. We recognize them during this time. So yun po, mag-donate po kayo please ng blood kasi tuloy-tuloy po yung pangangailangan ng dugo. Right. Again, maraming salamat po, Mr. Hans Sontones, ang head ng donor recruitment mula sa Philippine Red Cross. Para sa mga kasambahay natin na medyo nagda-doubt, natatakot kung pwede ba silang mag-donate ng dugo, nalaman natin ngayon ng benefits at do's and don'ts sa pagdodonate.